Good day mga guys. Ngayon, magre-review tayo kung ano ba yung mga kakayanan ng Pepax Lance cartridges. Ayan. Okay ba siya pang lining, pang shading, mga ganyan. So, tahimik ba siya? Wala ba siyang vibration? Maingay ba yung needle nila na binigay nila sa akin? So, titignan natin kung saan ba to magandang gamitin. At kung okay ba to sa makina nyo na ginagamit ngayon. Kasi magkakaiba tayo ng makina guys. So consider natin na magkakaiba yung tono ng ating mga machine. Kahit pare-parehas yung mga needle na ginagamit natin. Kaya hindi ako nag-vlog about general na dapat ito yung gawin nyo. Hindi ganon. So ang sinasabi ko dito ay depende sa makina nyo. Laging ganon. Kasi totoo naman, magkakaiba tayo ng machine. So, kung parehas tayo, ito yung gamitin nyo. Or, yung mga iba kong ni-review na cartridge needle. Kung hindi naman, mas okay na maghanap kayo ng mga cartridge needle na babagay sa makina nyo. Kaya, yun. Yun mga guys. So, ngayon magtatato tayo. At sana meron kayong matutunan sa mga sasabihin ko. Kaya, umpisahan na natin. Tara! Pasensya na kayo guys kung hindi ko nakunan yung umpisa. Pero tuloy pa rin natin. Yan. So dito, gumamit ako ng 15cm ng Pepax Lance cartridges. Based naman dito sa na-experience ko while I'm using this cartridge needle, for me mas smooth yung yung takbo talaga ng Pepax Lance cartridges. Sobrang smooth niya compared dun sa mga ginamit ko before. Ayan. So, dito sa shading, hindi ako masyadong nahihirapan magpapasok ng tinta dito guys, promise. Siguro dahil malapad yung ginagawaan natin ng tattoo. Pero paggamit ko yung needle na to, kasi how many days ko na tong ginagamit at sobrang solid niya para sa akin. Hindi porket binigyan nila ako ng maraming cartridge needle, sila na yung papanigan ko. Guys, kung may experience nyo lang yung na-experience ko, promise, sobrang smooth ng needle na to compared dun sa mga ginagamit ko before. Hindi sa sinisiraan ko sila guys, pero magkakaroon tayo ng comparison review about dun at hintayin nyo. Kasi para masabi ko rin talaga na totoo yung mga sinasabi ko. Ayan. So, habang ginagamit ko yung needle na to guys, wala naman ako na-experience na pagbabago. Smooth na smooth siya. Ayan. At medyo maganda yung shading ko. Nakikita nyo naman, di ba? So, para sa akin, mararecommend ko yung needle na to para sa mga tattoo artist. First, kasi smooth, walang masyadong vibration, at hindi maingay tulad ng iba. Pero to be honest, yung ingay hindi siya basehan para sa akin, para hindi ka makagawa ng magandang tattoo. Yung isa kong ginamit na needle, maganda rin siya pero maingay. Yan. So, hindi ko alam kung bakit siya maingay, pero yung tono, maganda siya. Siguro, yun lang yung ayaw ko, yung maingay. Pero kaya niya rin gawin yung mga nagagawa nitong Pepax Lance cartridges. Yan. So, wait nyo kung ano ba yung needle na yon, promise. Alam nyo na yon. So, marami kasing nagsasabi na syempre, papanigan ko yung needle na to kasi binigay nga sa akin. Ayan, so sponsored nga raw ako nito. Ganon. Hindi ganon guys. Actually, may mga nagbigay na rin sa akin ng
mga needle, pero hindi ko na sila hindi ko na sila in-approach na pwede padala niyo ulit ako, ganun. Kasi hindi naman sa hindi okay, hindi lang talaga siguro maganda yung tono ng needle nila, hindi fit para sa akin. So, yun. Ni-review ko lang at sinabi ko naman yung mga dapat at hindi dapat, mga ganun. Pero, eto guys, kung na-experience nyo na yung mga needle na iba, try nyong bumili ng ganitong klaseng needle at masasabi ko talaga sa inyo na malaki yung difference. Yan. So, kasi baka iniisip nyo, nagjo-joke ako, 'di ba? Pero hindi guys. To be honest, ibang-iba yung cartridge needle na to. Ayan. Meron din akong bagong biling tattoo machine. Tapos malaki din yung comparison niya do sa mga machine ko. So I'm very excited na gamitin 'yon. So ito na pala yung natapos natin, ayan. So after a few minutes or hour, tignan nyo lumabas na yung kulay ng pagka-gray niya. At ayan, maganda yung outcome para sa akin. Yung nasa baba, solid block yan yung ginagawa natin. Freehand. Kasi ito yung connections dun sa mga old tattoo niya. Ayan, so kailangan natin makonect ng maayos para mas gumanda pa yung full sleeve. Kasi guys, full sleeve tong ginagawa ko pero hindi ako yung may gawa ng nasa lower arm niya. Yung nasa bicep lang ako tsaka sa bandang balikat. Ayan. Half sleeve kumbaga yung sa akin. Upper part nga lang. So, ayan guys, nakikita nyo naman yung shading ko na lagi kong sinasabi na pwede nyong gayahin. Ayan. Marami kasing nagsasabi, puro daw ako kwento, pero kung papakinggan mo, may matututunan ka, syempre, di ba? So, marami na rin magagandang feedback about dun sa mga tutorials ko. Yung iba lang talaga, hindi ko lang alam kung paanong diskarte ng panonood yung ginagawa nila. Hindi kasi yan makukuha ng isahan lang. Actually, kahit ako, nag-aaral pa rin ako guys. Alam ko naman kasi sa sarili ko na marami pa akong bagay na hindi alam sa pagtatato. Kasi masyadong malawak iba-iba ng diskarte. So, para sa akin kailangan malaman ko yung mga ganun. Pero iba kasi yung style ko ng tatuan compared dun sa iba. Kaya minsan may mga bagay na eto na yung style ko Kaya ayoko nang gayahin yung iba. So, mabagal ako magtattoo. Aminado na ako doon. Mabagal ako magtattoo kasi gusto ko magawa ko ng maayos yung trabaho ko. Problema nga lang doon sa mga nagmamadali. Yan. Kasi guys, kung ganito kalaki yung ipapagawa nyo, huwag kayong mag-expect na magagawa lang yan ng 2 session. Medyo hindi ganun kadaling gawin yun. Kaya dapat maglaan kayo ng oras para sa ganito kalaking tattoo. Ayan. So, dito naman tayo guys sa mga detail. Ayan. Kasi may mga detalye yung ibon na to guys Ang ginamit ko dito ay 9cm. Ayan. So, sa 9cm naman, medyo maingay siya guys. Compared dun sa number 10 na gauge. Sa tingin ko kasi yung number 10 ay mas nipis yung taper niya compared dun sa number 12. So, ito yung sinasabi kong yung taper, yung kapal ng needle. Ito guys, Yan. So, nakikita nyo ba yung pinakamakapal? Ayan yung number 12 na gauge. So, hindi siya ganun ka-sharp, 'di ba? So, yung pinaka-sharp yung number 8. So, hindi ko alam kung para saan ba yun, mga yun. Para sa akin lang,
Magkakaiba yung tono ng mga needle size na yon. Kasi kahit pareha silang 5RL, pero yung isa number 10 na gauge, tapos yung isa number 12, magkaiba sila ng tunog guys, promise. Siguro dahil mas manipis yung yung dulo ng number 10 kaysa dun sa number 12, hindi ko talaga alam, pero yun lang yung tingin ko na dahilan bakit magkaiba sila ng tono. Pero guys, all in all, makakagawa pa rin ng magandang tattoo kahit number 12 or number 10. Parehas lang. Nasa machine nyo na lang yon kung saan ba maganda yung tono ng machine nyo. Yan. So, ito na pala guys yung resulta ng ginawa ko gamit yung Pepax Lance cartridges. Tignan nyo naman guys, 'di ba? Napaka-solid, maganda yung pagkakakulay natin. Hindi ako nahirapan sa pag-shading. Yan. So ayun mga guys, natapos na ako at maganda naman yung result ng ginawa ko. Okay naman, hindi naman ako nahirapan sa pag-shading. Meron lang akong na-experience na pagkakaibang halatang halata. So yung pagkakaiba ng 10 at saka 12. Yan. So sa 10, medyo naging maingay yung needle. Hindi ko alam kung hindi lang siya fit dun sa makina ko or ganun talaga pag number 10. Pero hindi ko sure. Pero expect mo na magkaiba yung tono pag magkaiba yung gauge na gagamitin nyo. So yung sinasabi kong 10 at saka 12 guys, wait, papakita ko sa inyo. So ito yun guys, yung number 12 at saka number 10. Yan. So magkaiba sila ng tono. Kaya para sa akin, mas maganda, aralin nyo parehas yung dalawang to. Kasi hindi kayo mahirapan mag-adjust. Pagka nawalan kunyari ng number 12 o number 10 na lang, kayang-kaya nyo pa rin yung trabahong gawin. Yan. So yun lang yung ma-advise ko sa inyo. At recommended ko ba yung cartridge needle nila? Syempre, recommended ko. Napakagandang gamitin ito. At hindi ako nahirapan magtattoo gamit yung mga needle nila guys. So kung gusto nyong bumili, maglalagay ako ng link sa description at click nyo lang yon para makabili kayo nito. Yan. Kung okay lang guys, paki-like naman yung video na to at syempre subscribe nyo na rin at click nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga tattoo videos ko. So hanggang dito na lang muna, sa susunod ulit. Bye!